Kung matatanda ninyo guys, may isang retired colonel ng AFP, no, na nag-withdraw ng kanyang suporta dito kay Pangulong Marcos, no. So eto guys, may isa na namang retired na general ng Air Force, no, na ito ay nagsalita na nga tungkol nga dito sa pagkakatanggal sa pwesto nitong ating bayani nga, no. So tinatawag to bayani dahil nga may dignidad nga daw siya, kaya siya nag-withdraw, at sa kasamang palad talagang mukhang nagalit yata dito ang mga kasamahan niya, lalo na yung mataas sa kanya, kaya siya tinanggal sa pwesto. So eto, nilinaw ng isang retired general na may karapatang konstitusyonal ang mga sundalo sa malayang pagpapahayag kasunod ng pagkasibak sa isang AFP colonel or colonel, no, ng AFP na naghayag ng pagbawi ng suporta sa administrasyong Pangulong Marcos Jr., no. Eto, panoodin natin guys yung video nitong retired general, no, kung anong masasabi niya nga dito sa ginawang pagkasibak nga nitong AFP colonel na nagtrending nung nakaraang linggo tungkol sa kanyang pagbawi ng suporta. Kasi natatakot yung iba na baka yung iba ay sumunod nga dito, no. So eto, panoodin natin ngayon yung video na kung saan talagang mapapaisip kayo dito guys na tama nga talaga itong retired general na to na ngayon ay isang attorney na nagsalita ng kanyang pahayag. Eto, sabay-sabay natin panoodin. Ng isang retired general na may karapatang konstitusyonal ang mga sundalo sa malayang pagpapahayag kasunod ng pagsibak sa isang AFP colonel na naghayag ng pagbawi ng suporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Jane Wesson magbabalita. Ayon kay Atty. Virgilio Garcia, retired general ng AFP Reserve Force, nananatiling saklaw ng saligang batas ang mga sundalo at may karapatan sila sa freedom of speech at freedom of expression kahit pa naka-uniforme. Ipinaliwanag ni Garcia na ang mga sundalo ay nananatiling mamamayang Pilipino na saklaw ng saligang batas. Ating po sundalo, ang ating mga personnel na naka-uniforme ay nananatiling mga Filipino. Kaya sila ay covered ng ating constitution. Meron silang constitutional rights, hindi po yan nawala. Yung pagpapahayag ng sariling opinion, covered po yan ng ating saligang batas. Ayan, 'di ba? Kung isipin nyo guys, wala namang masama dun sa sinasabi ng opinion o pagpapahayag ng saloobin itong nag-withdraw na sundalo na to, no, na colonel, no. Kasi sa panahon ngayon guys, alam nyo ba na kapag ikaw ay laban sa administrasyon, lalo na nasa government ka din, ay talagang gagawan ka talaga ng butas at sisibaking ka talaga, no. Kapag against ka kay PBBM, talagang sisibaking ka. Diyan talaga magsisimula yung problema mo, no. Kapag isa kang government tapos kumakalaban ka sa iyong pinaka-amo, 'di ba? Kagaya nitong nangyari dito sa sinibak na colonel ng AFP, 'di ba? No? Ito mismong general na din ang nagsasalita dito na talagang wala naman talagang wala namang labag dito, 'di ba, no? Sa kanila lang kasi nila iniisip itong ginawa ng colonel na to na talagang akala talaga nila ay talagang labag at naghihikayat nga daw di umano ito ng rebellion, no? Itong colonel na to na sinibak sa pwesto o inalis, tinanggal sa pwesto. Samantalang sinasabi naman na kasama yan, no? Kasama yan sa pamamahayag o sa malayang sasalita ng iyong saloobin, di ba? Kahit ikaw, di ba? Magaya tayong magsalita ng ating mga opinion, lalo na tungkol sa ating mga nakikita, di ba? Higit pa ni Garcia, ang personal na pagkawala ng tiwala sa pamahalaan ay hindi maituturing na sedisyon o panawagan ng rebelyon, lalo na kung pribadong opinyon lamang ito at hindi humihikayat ng pag-aalsa.
layang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, ng kanyang sarili niya yun eh. Yun yung kanyang pakiramdam ngayon na hindi na ako naniniwala na ang ating Pangulo meron pang karapatang mamuno sa atin dahil sa mga kinakaharap niyang problema. Kanyang feeling yun eh, kanyang pakiramdam. Walang masama na ihayag mo yan kahit kanino, privately, lalo na privately, hindi problema yon. Wala akong O, di ba? So, yung sinasabi niyang nafe-feel niya na mukhang wala ng ano to si PBBM, wala na kakayahang mamuno. Bakit nila aanuhin yung pakiramdam ng isang sundalo, di ba? Yung nafe-feel niya na ilabas niya sa loobin niya na ito si PBBM wala na talagang ano to. Ayoko na ditong sumuporta dahil wala na ako nakikitang maganda. Di ba? Yan yung nakikita nung ano na yun, corner na yun dito kay PBBM. Kaya talaga nag-withdraw yan ng kanyang suporta. Ang kinatatakutan lang niya ni PBBM baka kasi may sumunod sa kanya o yung mga tauhan niya or mga mababa sa kanya ay maniwala din, sumunod sa kanya, mag-withdraw at halos baka lahat na ay mag-withdraw. Yun ang kinatatakutan niya ni PBBM tingin ko, kaya agad-agad niya tinanggal sa pwesto yan, no? Hindi naman iniisip ng iba na nangihikayat ito si Colonel pangalan nito si Mungao yan eh, no? Hindi naman niya naghihikayat. Iniisip ng administrasyon, naghihikayat siya ng rebellion, no? 'Di ba? Isipin niyo 'yun, guys. Etong general na to, talagang nakikita niya na walang talagang mali yung ginawa o walang maling sinabi itong tinanggal nila sa pwesto. Kaya nagsalita na siya ngayon. nakikitang at saka hindi yan hindi mo yan masasabing he is inciting anyone to sedition or to rebel against the government or the armed forces of the Philippines. Gayunman, ipinaliwanag din ni Garcia na ang pagsibak kay Mungao ay alinsunod sa umiiral na patakaran ng AFP habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, makikitaan niya sa mga trust rating ng Pangulo na bumaba ang tiwala ng publiko na maaaring kabilang ang ilang miyembro ng uniformed services. Actually, hindi man nila kailangan antayin yung payag ni Colonel Mungao eh. Doon pa lamang sa trust rating ng, sabi nga ni Colonel Mungao, trust rating pa lang ni Mr. Marcos, bagsak na. Yung Yan. Tungkol sa ratings ni PBBM, lagong bumagsak. Dahil lago na dito sa ginawa niya sa pagka-tanggal sa pwesto nitong Colonel, no? Yan, ang magpapababa pa lalo dyan sa trust rating ni PBBM. Alam na ng taong bayan, noon pa yan, bumababa talaga yung ratings niya ni PBBM compare kay BP Inday. Kasi BP Inday, lalong tumataas eh. Mas may tiwala sila kay BP Inday kaysa dito kay PBBM. kung negative 3 niya overall at negative 18 sa NCR, hindi excluding the uniformed personnel. Kasama po doon yung uniformed personnel, we cannot exclude them. So doon pa lamang po meron ng indication na hindi na siya popular at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Sa huli, Wala talagang tiwala ang taong bayan. sinabi ni Garcia na mahalagang balansehin ang karapatang konstitusyonal ng mga sundalo sa malayang pagpapahayag at ang pangangailangan ng disiplina sa loob ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan. So, pababa na ng pababa ang ratings ni PBBM. Nako, ewan ko na lang kung hanggang saan yan babagsak, no? So, yun lang guys, no? Salamat sa panonood sa inyo at salamat din sa mga sumusuporta dito sa ating channel.